Tamang lugar para sa asin para pumasok ang kasaganaan at pera. Sa ating tahanan po, mayroong mga lugar na po pwedeng paglagyan ng asin para maalis ang mga blockage o harang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nararamdaman ang mga good luck energies na naidudulot ng mga ritual na ginagawa o mga pampaswerte inilalagay sa tahanan. Ang blockage po o harang ay po pwedeng magmula sa tahanan o sa mismong taong nakapaligid sa inyo. Kaya't ang iba kapag sila ay gagawa ng ritual, hindi nila sinasabi kung ano ang ginagawa nila o kung kailan nila ito gagawin. Sapagkat iniiwasan nila na magkaroon ng mga negative thinking. Kaya't ito mismo ang nagiging blockage kaya't hindi natutupad ang mga good luck energies. Pag-uusapan po natin ngayon mga lugar na dapat nilalagyan ninyo ng asin para kung ano man yung magmumulang harang doon sa lugar na yon, makokontrol po ng asin. Maki-cleanse ng asin yon dahil ang asin ay may kakayahang baguhin ang enerhiya sa paligid. Ngunit pinag-iingatan din po ang paggamit ng asin sapagkat maaari ding magdulot ng kamalasan sa iyo yan kapag mali ang paggamit. Tatalakayin po natin ngayon yung kung ano ang dapat ninyong gawin sa mga lugar na dapat mayroong nakalagay na asin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para naman po sa comment ni ma'am tungkol po sa drainage na malapit sa tahanan nila, kung ano halaman ang pwedeng ilagay or kung ano ang pwedeng gawin. Ma'am, kung makikita mo po sa compass kung anong direksyon yung drainage, i-comment mo po para masabi ko sa iyo kung ano yung halaman na po pwede mong ilagay. Sapagkat bawat direksyon po, mayroong nakaprepare na halaman para dyan. So, kinakailangan ko lamang malaman yung direksyon para masabi ko kung anong halaman ang po pwede. So, lemon po ang inilalagay kapag hindi alam yung direksyon. So, specific na natin lemon kasi ang lemon po may kayahang mag-control ng mga negative energies. Pero kung makikita ninyo yung direksyon, i-comment ninyo at mayroong specific na halaman sa bawat direksyon. Salt cure sa ilalim ng kitchen sink. Ang kitchen sink ay isa sa mga area na araw-araw nagde-drain ng tubig. Kaya't maaaring ma-drain din dyan nang hindi sinasadya ang mga good luck energies o maaaring sumama yung mga good luck energies sa pagde-drain. Kaya naglalagay ng salt cure para makontra po yung mga negative energies at para mapigil ang pag-drain ng tuloy-tuloy ng mga good luck energies. Ang paraan po ng paggawa ng salt cure, kumuha ng baso, lagyan ng asin, lagyan ng tubig, lagyan ng coins. Ilagay sa ilalim ng lababo. Sunod, ang paglalagay ng asin na nakalagay sa black na lalagyan sa apat na sulok ng tahanan mo ay pinaniniwalaang umaakit ng swerte. Ayon po sa paniniwala, ito ay maaaring makapagpabago sa buhay ng taong naglalagay nito, lalo na kung nakararanas sila ng iba't ibang uri ng kamalasan. Kaya't naglalagay ng asin sa apat na sulok ng tahanan at inilalagay ito sa black na lalagyan. Kaya lang pag nanigas ang asin, kailangan po palitan yan dahil mayroong negative energies na nagiging blockage. Kaya't maaaring dumaranas ka ng iba't ibang uri ng trial sa buhay. Kaya't papalitan mo po. Sunod, ang paglalagay ng asin sa living room na kung saan nakikita ng mga taong pumapasok sa pinto ay umaakit po ng swerte at nagke-cleanse ng energies. So, ibig sabihin, ang lahat ng pumapasok sa tahanan ninyo, maging kaibigan ninyo o kamag-anak ninyo, may mga dalang enerhiya yan na hindi nila nalalaman. Ang paglalagay ng asin sa living room ay makakatulong para magbago ang energies at hindi maiwan sa area ninyo anuman ang dala nilang enerhiya mula sa labas. Ganon din ang paglalagay ng asin sa dining table. Naglalagay po ng maliit na platito or maliit na mangkok sa dining table at ito ay mayroong asin.
sapagkat pinaniniwalaan po nila na ang paglalagay sa dining table ng asin na nakalagay sa maliit na mangkok ay umaakit ng swerte. Maaari pong maalis ang mga negative energies na maaaring naandyan sa area or sa area kung nasaan ang dining table ninyo. At nagdudulot po ng kamalasan yung mga negative energies na hindi ninyo alam kasalo ninyo sila habang kayo ay kumakain. Kaya naglalagay po ng asin para tanging mga good luck energies lang or mga good energies ang naandyan sa area. Napakahalaga po na alam natin ang tamang paggamit ng asin para po mapakinabangan natin ang swerteng dulot niyan. Asin sa shoe cabinet o yung mga lagayan ninyo ng tsinelas at sapatos na ginagamit ninyo araw-araw. So kung yung sapatos ninyo ay araw-araw pinampapasok or tsinelas ninyo pinang-aaraw-araw ninyo, meron pong mga negative energies na nagmumula sa earth. So ibig sabihin, yung lupang nilalakaran ninyo araw-araw, maaari pong merong sumamang mga negative energies dyan. Kaya't kung meron kayong shoe cabinet or organizer ng mga tsinelas ninyo or sapatos, maglagay po ng maliit na mangkok at ilagay lang yan doon sa kung saan ninyo nilalagay ang tsinelas at sapatos ninyo na pang-araw-araw po. So ito po yung mga pang-araw-araw na ginagamit ninyo para po kapag hindi na ninyo ginagamit, kine-cleanse po yun ng asin. Kung minsan po nagdudulot ang mga negative energies na nagmumula sa earth, mas grabe pang kamalasan ang naidudulot niyan kasi po more on grounding energy sila. So, nananatili sila. Kaya naglalagay tayo ng asin para maalis po sila kasi nadadala po natin yung iba't ibang uri ng enerhiya mula sa labas. Ngayon, kung wala po kayong organizer na tsinelas ninyo, sa ilalim po kung meron kayong mat, welcome mat sa harapan ng front door ninyo, kung ang tsinelas ninyo nasa gilid, maglagay po kayo sa ilalim ng mat. Kasi po umaapak kayo dyan. So, araw-araw aapak tayo sa welcome mat natin. Naki-cleanse po yan. Pwede po maglagay ng asin sa ilalim niyan. Huwag nyo ihagis yung asin. Malas po yun. Ilalapag lamang po. Naghahagis po ng asin kapag ang gagawa niyan ay marunong. Kung minsan po kasi kailangang ihagis yung mga yan dahil grabing enerhiya ang kailangang paalisin. Pero kung kayo lang po ang maglalagay at nais nyo lamang na maalis sa mga negative energies, ilalapag po okay na yan. At pag nanigas ang asin, pwede walisin, iligpit, itapon, pwede po yun. Palitan nyo ulit ng bago kapag tumigas na. Sa ilalim po yan ang ating welcome mat. Asin sa bathroom. Ang paglalagay po ng asin sa bathroom ninyo ay isang uri din ng pangontra laban sa blockage o mga enerhiyang humaharang na maaaring nagmumula dyan sa bathroom. Dahil ang bathroom po natin, mayroon po talagang mga yin energies yan na naandyan. At minsan lumalabas yan, lalo na kung bukas ang pinto ng bathroom ninyo, kahit ang paglalagay po ng asin ay mabisang pangontra para po malabanan ang mga negative energies na nasa banyo. Sapagkat naandyan naman po talaga ang iba't ibang uri ng enerhiya. So tandaan lamang kapag matigas na ang asin, palitan lamang po ulit ng bago. At kapag sa banyo po, pumili po kayo ng red na lalagyan. So anumang uri ng red na lalagyan yan, maliit man yan or malaki, pwede po yan. Hindi naman kailangan sobrang dami ng asin, isang kutsara, pwede na po. At huwag pong kakalimutan, tuwing matatapos ang buwan, every end of the month, yung tahanan po ninyo, kukuha po kayo ng pinch ng salt. Konti lamang po, pinch ng salt. Kapag kalilinisin nyo yung sahig ninyo, lagyan nyo ng pinch ng salt para po maalis po yung mga enerhiyang maaaring nandyan. So maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng mga subscribers ko. Tatalakayin natin sa susunod na video ko kung ano yung 3 area sa tahanan ninyo na dapat pinangangalagaan ninyo dahil nagdudulot yan ng swerte para sa buong pamilya. Pero kapag hindi niyo naalagaan, maaaring magdulot yan ng kamalasan sa isa sa membro ng pamilya ninyo na maaaring mauwi po sa aksidente at ang pinakamatindi ay ang pagkawala. Tatalakayin ko po yan sa susunod na video ko. Maraming salamat po.